Magandang araw! Ngayon, ako ay magsasagawa ng isang panayam na may kinalaman sa mga hamon na kinakaharap ng mga grade 11 students. Una, ang hamon sa akademiko. Para sa iyo, ano ang mga karaniwang kahirapan sa akademiko na naranasan mo? Tulad ng paggawa sa mga aralin, pagkumpleto ng mga takdang aralin o pagtupad ng mga deadline. Ang pagsabay-sabay ng mga aralin at nung athletics pa ako at sinasabay ko ang academics ko at pagsusport ko kahit ito ay mahirap. Okay. Pangalawa, paggamit ng oras. Paano mo namamahala ang iyong oras sa pamamagitan ng mga gawain sa paaralan, mga gawain sa labas ng paaralan at mga personal na responsibilidad? Nung athletics pa ako, pagkatapos ko mag-training, gumagawa ako ng mga takdang aralin ko at nag-aaral. Pagdating ko sa bahay, nagpapahinga ako at pagkatapos ko magpahinga ay gumagawa ako ng mga gawaing bahay. Okay. Pangatlo, suporta ng pamilya. Ano ang mga hamon na kinakaharap mo sa bahay na nakakaapekto sa iyong pagganap sa paaralan? Siguro yung kawalan namin ng pera at yung short kami, tapos kulang sa pambayad ng mga project minsan at hindi agad na bayaran ito. Kaya ayan yung mga problema ko minsan sa eskwelahan. Okay. Pang-apat, mga relasyon mo sa kaklase. Paano ang mga relasyon ng mga kaklase at kaibigan nakakaapekto sa iyong karanasan sa paaralan? Meron din akong kaklase na gaya ni Shara na siyempre kaibigan ko siya kasi nasuportahan niya ako, pero meron din akong kaibigan o classmate na hindi talaga totoo sa akin at sa paningin ko lang, ginagamit lang ako para sa tagumpay nila. Number 5, mga hamon sa pananalapi. Ano ang mga ihirap sa pananalapi kung mayroon man na nakakaapekto sa iyong kakayahan na pumunta sa paaralan o makakuha ng mga mapagkukunan sa edukasyon? Minsan yung kawalan ng pera o minsan hindi nakapagtrabaho si tatay ng normal o kapag tag-ulan, hindi siya makapagtrabaho at nakastay lang sa bahay. Kaya yung pera na pumapasok sa pamilya namin is short. So, kailangan namin tipidin yung aming allowance para makapunta kami sa eskwelahan. Minsan, humihingi ako sa guro. Okay. Sa susunod na katanungan, ito ay may kinalaman sa mga paraan ng pagharap ng mga mag-aaral ng grade 11. Ang una dito ay ang paggamit ng oras para sa pagpapahinga. Ano ang mga estratehiya na ginagamit mo upang mapangasiwaan ang mga pagod na may kaugnayan sa paaralan? Ang ginagawa ko, pagdating ko sa bahay ay nanonood ng movie or video sa Facebook na kaya akong pasayahin o di kaya yung nagbabasa ako. Okay. Pangalawa, suporta sa akademiko. Paano mo hinahanap ang tulong kapag nahaharap sa mga kahirapan sa akademiko tulad ng mga guro, mga kaklase o mga tutorial? Siguro kapag dating na nahihirapan ako ay pumupunta ako sa aking guro o kay mamayo, tapos nagpapaturo ako o nagpapa-explain ako kung paano ito gawin. O di kaya kung alam niyo naman ang kaklase ko, nagpapaturo ako doon para alam ko yung sagot at hindi ako mahirapan. Okay. Kasunod, emosyonal na katatagan. Ano ang mga gawain o mga ugali na tumutulong sa iyo na mapanatili ang isang positibong pananaw sa kabila ng mga hamon? Siguro yung isang positibo na nandyan sa akin is yung malakas yung loob ko na harapin yung lahat kahit
Kahit na alam mo nasasaktan ako minsan, pero kinakaya ko dahil alam ko sa sarili ko na tama naman ako at wala akong nakakatawa. Suporta ng komunidad. Paano ang mga palabas na kadahilanan tulad ng mga programa sa komunidad o mga grupo ng mga kaklase tumutulong sa iyo na harapin ang mga presyon na may kaugnay sa paaralan? Siguro yung youth na isinasagawa sa barangay, yung pagkwento namin ng Shaira tungkol sa mga problema namin. Ito yung nakakatulong sa akin para mabawasan yung mga nahihirapan ako dun banda sa mga gawain yun. Okay, panghuli, ang mithiin sa hinaharap. Paano ang iyong mga layuning pangmatagalan o mga pangarap nagbibigay inspirasyon sa iyo na harapin ang mga hamon na kinakaharap mo sa grade 11? Siyempre, yung una is yung pamilya ko talaga, tapos yung taong tumutulong sa akin, tapos yung mga kaibigan ko na nandyan lang para sa akin, para supportahan ako kahit na sa pinakababa na ako. Alam ko sa sarili ko na sa bandang huli, susuklian din ang paghirap ko na ngayon ay aking dinadanas dahil nag-aaral pa ako at nasusuklian din rin ko pag nakatapos na din ako. Okay, yun lamang po at maraming salamat sa iyong oras at partisipasyon.